na puno ng mga awit at papuri ang Necrological Services para sa kinikilalang ina ng demokrasya sa Pilipinas, si dating Pangulong Corazon Aquino. At bukod po sa mga anak ni dating Pangulong Aquino at iba pang mga miyembro ng kanilang pamilya, mga kapuso, dumalo rin po dito sa Manila Cathedral kanina para magbigay pugay kay Presidente Cory, maging ama naging mortal na kaaway ng mga Aquino sa politika. At katatapos-tapos lamang po ng Necrological Services dito po sa Manila Cathedral, maya-maya naman po, mga dakong alas 8 ay magkakaroon po ng isang misa. Pangalawa po sa huling misa yan at tatanghalin para kay dating Pangulong Cory Aquino. Marami po sa ating mga kababayan ang tuloy pa rin sa pagpila hanggang sa mga sandaling ito. Iisa lang po ang letra dito sa Manila Cathedral. Ayan po ang letra L. Noong panahon ng Rehimeng Marcos, yan po ay para sa salitang laban. At yan po ang naging isa sa mga simbolo bukod sa kulay dilaw ni dating Pangulong Cory Aquino. Kahit sang tayo lumingon dito, pag nadadaan po ang mga miyembro na media katulad namin at nakita ng mga tao may dala kaming kamera, yan po ang kanilang ginagawa. Tinataas nila ang kanilang mga kamay at ipinoforma nila ang letrang L. Lahat ng klase ng tao mula sa iba't ibang dako ng lipunan hanggang dun sa kataas-taasan po ng iba't ibang mga lugar na patungan ng mga paa dito ay meron pong nagwawagayway ng letra L dito po sa harap ng Manila Cathedral. At nangyari na nga ang inaabangan ng marami, ang pagtatagpo ng pamilya Marcos at pamilya Aquino. Kanina, dumalaw sa buro ni dating Pangulong Cory Aquino, sina Amy Marcos at Congressman Bongbong Marcos, mga anak ng napatalsik noon ni Ginang Aquino na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nakatutok si Mari Zumali. Pasado alas 2 ng hapon, dumating sa Manila Cathedral ang magkapatid na Amy at Congressman Bongbong Marcos. Sandaling tinignan ang labi ni Cory Aquino, ang dating Pangulong naging instrumento para mapatalsik noon sa Malacanang ang pamilya Marcos. Malugod sila tinanggap ng mga apo ni Ginang Aquino. Wala pa noon sa simbahan sa Senador Noynoy. Ilang minuto pa, kinamayan din sila ng panganay ni Cory na si Balsi na nooy nagpapahinga. Sa kanilang kilos, hindi iisipin ang kanilang pamilya, mortal na magkaribal. Nakikiramay lang naman kami dito sa pamilya, kaya kami nandito. Thank you, nakikiramay lang po. Nagpapasalamat naman ang pamilya Aquino sa pagdalaw ni na Amy at Bongbong. I also want to thank them. Hati talaga kami sa pagharap sa mga tao. Auntie Cory has a way of uniting people. Ma'am, that's good for the country. Nang mamatay si Ginang Aquino nitong Sabado, isa sa mga inabangan ay kung dadalaw ang pamilya Marcos. Si dating unang Ginang Imelda Marcos nang hulat na makailan ang sumama sa pagdarasal para sa paggaling ni Ginang Aquino. At nang pumanaw na si Cory, nagpasalamat ang anak na si Chris sa pagdarasal ng mga Marcos. Si Imelda naman, inaabot ang kamay para makipag-ayos sa pamilya Aquino. Pagka magkaisa itong dalawang pamilyang ito, ay milagro ang dadating sa sambayan ng Pilipino. Ang pagtatagpo ng dalawang pamilya kanina, ni sa hinagap, hindi aakalaing mangyayari. Dahil mula pa noong panahon ng martial law, tubig at langis kung may tuturing ang pamilya Aquino at Marcos. Tinuligsa noon ni dating Senador Ninoy Aquino ang diktadorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang mga Marcos ang itinuro ng mga Aquino na utak sa pagpaslang kay Ninoy noong 1983. Pinagkaisa noon ni Ninoy at Cory ang sambayanan para sa demokrasya. Sa pagkamatay naman ni Cory, panibagong yugto ang nabuksan sa pagitan ng mga Aquino at mga Marcos. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.